Values Education 7 Quarter 3 Learning Competency 7C na isa sa katuparan ng mga kilos na nagpapahalaga sa impluwensya ng kasaysayan ng bansa sa pakikipagkapwa. Maraming mga pagpapahalaga at kaugaliang Pilipino na may kinalaman sa pakikipagkapwa ang hinubog ng ating mayamang kasaysayan. Ang ilan sa mga halimbawa nito, batay sa ating nagdaang aralin, ay ang bayanihan, religiousness, pakikiramay, hospitality, close family ties, amor proprio, utang na loob, at politeness. Kung ating isasabuhay ang mga pagpapahalaga at kaugaliang ito, malilinang sa atin ang pagpapahalaga sa maingat na paghuhusga o prudence. Ano nga ba ito? Maraming beses na natin itong natalakay. Ang prudence ay ang kakayahang magpasya ng maingat batay sa tamang impormasyon at pagninilay. Ito ay pag-iisip bago kumilos upang maiwasan ang padalos-dalos na desisyon. At ang prudence ay pagtitimbang ng tama at mali bago gumawa ng aksyon. Ngayon, ano naman ang kahalagahan at kaugnayan ng pagkakaroon ng maingat na paghuhusga sa ating kakayahan sa pakikipagkapwa? Kung may maingat na paghusga, nakakatulong ito upang hindi makasakit sa damdamin ng iba. Sa pamamagitan ng maingat na paghuhusga o prudence na ipapakita natin ang respeto sa pananaw at opinyon ng ibang tao. Napipigilan din nito ang maling pagpapasya na maaaring makasama sa iba. At ang maingat na paghusga ay nagpapalakas ng tiwala at mabuting ugnayan sa loob ng komunidad. Ngayon ay magkaroon tayo ng isang pangkatang gawaing pinamagatang pakikipagkapwa isa sa katuparan ko. Ang klase ay hahatiin sa 5 pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng sitwasyon na tutugunan at isa sa dula. Kailangang ipaliwanag ng kinatawan ng bawat pangkat ang dahilan ng kanilang tugon at kung bakit ito mahalaga sa pakikipagkapwa. Mayroong 15 minuto ang bawat pangkat upang ito ay paghandaan. Unang pangkat, utang na loob. Noong ikaw ay nasa elementarya, isang tiyahin mo ang tumulong sa pagbili ng iyong gamit sa eskwela dahil gipit ang iyong pamilya noon. Ngayon na ikaw ay may pagkakataong makatulong, paano mo maipapakita ang iyong utang na loob sa kanya? Ikalawang pangkat, hospitality. May bagong estudyante sa inyong klase na lumipat mula sa ibang probinsya. Halata sa kanya na hindi pa siya sanay sa bagong kapaligiran. Bilang isang mabuting kamag-aral, paano mo maipapakita ang pagiging hospitable mo sa kanya? Ikatlong pangkat, bayanihan. Ang inyong barangay ay sinalanta ng matinding bagyo at maraming pamilya ang nangangailangan ng tulong. Bilang isang kabataan, paano mo maipapakita ang diwa ng bayanihan upang matulungan ang iyong komunidad? Ikaapat na pangkat, pakikiramay. Isa sa iyong matalik na kaibigan ang nawalan ng mahal sa buhay. Napansin mong malungkot siya at madalas nakatulala. Ano ang maaari mong gawin upang maipadama ang iyong pakikiramay sa kanya? At ikalimang pangkat, paggalang. Ang iyong lolo at lola ay tumatanda na at nangangailangan ng higit pang atensyon at pangangalaga. Sa kabila ng iyong pagiging abala sa eskwela at ibang gawain, paano mo maipapakita sa kanila ang iyong paggalang sa kabila ng kanilang pagiging mahina at mabagal? At bilang pagninilay at paglalapat, sagutin ang tanong na ito sa iyong notebook. Ano ang isang kilos na maaari mong gawin sa linggong ito upang maisabuhay ang isa sa mga pagpapahalaga at kaugaliang natalakay? At ito na po ang huling lesson para sa quarter 3. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig at sa susunod na quarter, sana manood at makinig pa rin kayo. Paalam!